Okay, so good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lunch channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now. We are now growing. Officially, we are now 7,331 subscribers. Thank you so much. God bless you all. Okay, so ang ano po natin, pag-usapan po natin today ay yung kay ano po, no, kay First Lady Lisa Araneta Marcos at saka kay Vice President Sara Duterte. Okay, so ano yun muna natin, yung backgrounder muna tayo, yung background ng dalawang babae sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Si First Lady po, Lisa Araneta Marcos, ay isang Araneta, no? So kamag-anak po ito nila Marroase, no? Yan dyan sa Araneta Coliseum dyan sa Cubao. Okay. Now, si First Lady Lisa Marcos, ay taga Iloilo po yan. Yung father niya po, Iloilo, Olympian po ang kanyang amain. At walo po silang magkakapatid. Yung isa po namatay, no? Tapos nung nag-governor si Bongbong Marcos, nandun din siya sa Ilocos Region. Okay, now 30 years na, no? 31 years na silang magkasama ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayan po, no? Abogada po ito, no? May-ari ng isang law firm dati, ngunit nag-divest na siya noong nag-first lady na siya. Okay? Yun po 'no, yun po ang ano siyempre asawa po yan ni ano, ni Pangulong Bongbong Marcos. Okay, now naman si Vice President Sara Duterte, isang abogada din po yan. Pero, hindi naman po nagtrabaho bilang abogada, ano lang 'no, title lang niya yan 'no, so parang bragging rights kumbaga. Naging mayor po yan ng Davao at saka naging vice mayor din po yan ng Davao at saka nanalo na bilang Vice President ng Pilipinas 'no. Concurrent na habang siya ay Vice President, siya din po ay isang DepEd Secretary. Inappointaran po yan ni um, inappointaran po yan ni Pangulong Bongbong Marcos. Okay? Ayan. Yan. Inappointaran po yan ni Pangulong Bongbong Marcos. Kumbaga, no? Now, ano po 'no, kagabi po, nag-air po 'no, pero tingin ko matagal nang nagawa yung interview, ni, Kat Lim 'no, na-interview niya si First Lady Lisa Marcos. Right, so talagang nilabas niya dun 'no, na nasaktan siya sa mga Duterte, lalong-lalo na hindi siya nasaktan per se, yung tinawag na bangag yung asawa niya 'no, kundi nasaktan siya dun nag-pan yung camera pumunta dun sa mga mukha ni Amy Marcos at saka ni Vice President Sara Duterte, ngumingiti, tumatawa, 'no? Pero etong pagtawa naman ni Sara Duterte, hindi naman natin alam kung yun ba ang pinagtawanan nung sinabi ng kanyang amain, ng kanyang kapatid na bangag, 'no, ang pangulo ng Pilipinas. Hindi naman yun, hindi naman niya, hindi natin alam kung yun talaga, okey? Ang pinagtatawanan. We can just always judge kung ano yung nakikita natin, ano yung naririnig natin, pero in reality, hindi naman pala yun. No? So, parang gano'n, no? Ngayon, maraming biglang nagsabi, no? Yung teaser pa lang, no? Teaser pa lang ng interview, kasi yung teaser 2 days ago, 2 days to 3 days ago, linabas yung teaser ni Katunying. Okay? So, parang dun 'no, hindi ko naman na ano yata dun na ano 'no, yung parang ang dami namang kulang dun sa interview na yun, dun sa teaser kumbaga 'no. Yung bad shot parang hindi naman per se 'no, talagang diretso kay ano yun, Sara Duterte. If you take notice parang putol-putol yung interview. Kumbaga, 'di ba? Now, maraming nagsabi 'no, yung si Malu Tequia, yung ano, nag-aano ng ano, pahayag survey. Parang inaano niya dun 'no, parang it's a declaration of war. Sabi naman ni ano, ni Barry Gutierrez 'no, ganun din 'no, parang, wala na talagang unity kumbaga 'no. Pero hindi ko naman narinig dun na ano, na wala ng unity. Pero ako, isa po tayo sa mga unang nagsabi na wala na talaga ang unity, mawawala na 'yan mula nung December pa 'no. Balikan niyo po ang ating mga ano, kaya po, isa po tayo 'no, sa mga nagsasabi ng totoo at yung mga prediction natin ay nagkakatotoo. Alright? So, anyhow,
Hindi po tayo ano, I mean, ano lang po tayo, hindi po tayo bayaran o nagbabayad. Sana nga po, 'no? Pero wala, wala pong nagbabayad sa ating mga politiko, wala pong nagsasabi na ganito ang gagawin natin. Sa atin sarili lang po natin ito na mga opinion and insights and, totoo naman, noon nangyayari naman po, 'no? Isa rin po tayo sa mga nagsabi na mananalo si Bongbong Marcos, okay. Dun pa lang sa mga surveys ina-analyze na natin, 'no, sabi natin mananalo si Bongbong Marcos ay, ano pa nun, at the time number one pa si Sara Duterte nun, 'no? Kung umatras si Sara Duterte sinabi natin, 'no, si Bongbong Marcos ang papalit diyan, 'no? Ano pa siya nun, parang pangatlo, pangalawa, nauuna pa nga si Isko Moreno nun, 'no? Pero sinabi natin na ito 'pag nagsama-sama itong mga 'to, 'no, yung mga boto na ganito, yung mga aatras et cetera, okey, mapupunta yan kay Bongbong Marcos. Nagkatotoo nga guys, 'no? Tapos sinabi rin natin na 30 to 80% 'no, of Filipino electorates will vote for Bongbong Marcos. Nagkatotoo guys, 60%, almost 60% ang bumoto kay Bongbong Marcos, 'di ba? Tapos marami pa po tayong ano, yung ano pa, yung DepEd uniform, tayo rin po ang unang nakapansin nun, isa sa mga nakapansin, okay. Mga gano'ng bagay po, 'no? Kaya po in terms of credibility and integrity, nandito po yan sa ating programa. Okay, so yun, nagpapasalamat po tayo sa inyong lahat. Ito, talagang ano 'to, darating at darating yung punto na magkakalaban talaga ito si Lisa Marcos at saka si, Sara Duterte. Nandiyan na yan, 'no, nandiyan na yan. Now ang i-expect natin ngayon, sasagot ito ngayon si Sara Duterte at mawawala si Sara Duterte sa DepEd, 'no? Hintayin lang natin, it's a matter of time, mawawala yan si Sara Duterte sa DepEd, 'no? It's either sasabihin ni Bongbong Marcos, "It's time to go." Okay? Sasabihin niya kay Sara Duterte, "It's time to go. May ipapalit na ako sa'yo. Just concentrate on one ano, yung talaga expertise mo." Kumbaga, parang ang expertise kasi ni Vice President Sara Duterte ay yung mga parang pang-insurgency kumbaga, no? Sana bagay din siya, sana siya sa mga DND, ano? Department of National Defense. Pero ngayon, baka mag-NTFL kakyat, di ba? Something like that. Okay? Kung ganun, talagang action-oriented kasi ito si ano, si Sara Duterte, hindi siya yung parang pa-demure, action-oriented kumbaga. So dapat bagay siya sa DILG, yung PACC parang ni ERAP, 'di ba? Yung crime, anti-crime or yung drugs, mga gano'n. Parang ano siya, pero hindi siya ilalagay sa drugs, anti-drugs kasi, iba nga yung approach ng PBBM government kumbaga, 'no? So, dadalhin siya dun sa mga NTF-L camp and then, baka ang ipalit diyan it's either um, Anggara or si ano, si, Leni Robredo, okay. Or sasabihin naman ni Sara Duterte, "Enough is enough, okay, wala na, 'no? Enough is enough, magre-resign na ako." She will be filing her resignation, and then concentrate, 'pag nag-file siya ng resignation, wala na siyang appointment niyan, magko-concentrate na siya sa election, campaigning, supporting individuals whom they can be able to support her as well during the 2028 election. So, marami yan, no? Lalo na sa Senate, sa Congress, no? The local government executives, LGUs, no? Councilors, congressmen, and women, etc. Parang ganun, no? So, ito, midterm election, 'pag ito nakakuha talaga ng majority, ay nako, the woman to beat sa 2028 ay si Sara Duterte. Wala nang iba. Okay, sige. Hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-comment po kayo diyan, talaga we welcome lots of comments. Panoorin niyo po yung mga videos natin from the very start until the end. And not only that, but also support also our advertisements. Thank you so much, guys. God bless you all.